Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mga kaibigan, yan po isang pagbati na sana sa inyo ang kapayapaan ng Allah ngayon na ika-22 ng Nobyembre 2025. Alam po ninyo, kahapon, nagpamanila po ako sapagkat meron pong tawag ako ng isang direktor ng pelikula na kilalang kilala, pero hindi ko po nasasabihin ang kanyang pangalan. Pero siya ang isa sa pinakasikat. Pag meron pong tatlong sikat na direktor sa buong Pilipinas, siya po yung pangunahin. At ako po at si kasamang Tom Agulto, yung pong senior member ng panitikan, ng pambansang panitikan ng Pilipinas, mga kaibigan, ay nagtungo po ron sapagkat nagkaroon na pala sila ng pagkakataon na magkasama sa maraming pelikula. Yung kanyang mga pelikulang masyado pong tumanyag at kasama po riyan ang pelikulang Himala ni Nora Honor. Aba, sila Kuya P.D. Redoble, alam na nila kung sino siguro yung direktor. Nasabi ko na kasi Nora Honor. Kaya nasawa niya ni tagahanga ni Nora Honor. Pero sa boses lang. Hindi niya po masyadong kamukha. Ganun pa man, kayo po ay medyo nagulantang sapagkat ang offer po sa atin ay gagawin daw ang pelikula Ang Kawal ng Demokrasya. Abay, ako mukhang lumalaki ako magiging magiging superstar. Pero sabi niya po, pumili ka kung sinong artista ang gaganap sa Wally Carbonell. Isip-isip ako. Naisip ko Romnick Sarmenta, pero nakita ko hindi ko masyadong kasindaki at hindi ko rin masyadong kamukha na. Nung araw, medyo kamukha ko po yan, nung 19 kopong-kopong pa. Pero nung tumagal na po, naging kamukha na po tayo ni Coco Martin. Nung tumagal pa at naging senior citizen na tayo, hindi na po Coco Martin, Coco Lambert na. Ganun pa man, nais ko po ipaliwanag sapagkat nagulat po ako sa kanyang sinabi. Sabi niya, umuo ka na, kawal din. Maganda ito doon sa plano ng sambayanan na gawin kang politiko. Wala sa plano ko yan. Hindi, sabi niya, pinag-uusapan sa mga coffee shop, yung paglibot-libot mo sa Pilipinas, ay paghahanda mo na yan na maging politiko ka. Ako, hindi ko masabi, baka madulas ko pangalan ko pero sinabi ko, Direktor, wala talaga akong plano. At ako po ay hindi sanay magbulaan. Pag sinabi kong wala po talaga. Pag sinabi nung hinamon ako ng duelo ni Duterte sa Davao, sapagkat ako po ay nagsabing, oo, sumipot ako. Kahit na diniklara niya akong bawal tumungtong sa Davao, persona non grata. Ang daya, hahamunin ka ng balilan sa Davao, tapos uhulihin ka pag tumungtong ka sa Davao. Ganun pa man, nais ko pong kunin ang pagkakataon ito na ipaliwanag ko sa inyo, wala po akong plano magpolitiko. Yung aking pong ginagawa ay pamamahayag upang yung aking pong kakayanan bilang isang veteranong journalist at bilang isang profesor sa universidad ay makatulong ako mabago ang kultura ng mga kabataan, lalo tigit ang kanilang pong pananaw sa politika na masyado na pong nasa laula. Kaya po tayo nagkaroon ng mga Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, Jingo Estrada, Marcoleta. Anong klase mga senador meron tayo? Hindi po marunong magtatalumpati. Ito si Bato de la Rosa tinatag sa laki ng katawan, laki ng ulo at liit ng utak. Ewan ko ano pang malit sa kanya, pero hindi po yun ang ating interest. Ang interest po natin dito ay kulang na kulang sa pagkamakabayan ng ating pong mga senador
Meron tayong mga Joel Villanueva, meron tayong Alan Peter Cayetano, mga traidor, mga Marcoleta na napaka-traidor. Yan po hayagan pag gusto magdemanda itong Marcoleta na iglesia na ito. Demanda ka, magdemanda ka. Hindi po tayo kakandidato. Ayaw ko po yung tawagan ng pangalan, insultuhan ko sa entablado. Tayo po ay may pinaglalaban. Pinaglalaban natin, ito po ang manifesto ng Kawal ng Demokrasya. Ang Kawal ng Demokrasya ay titindig para sa bayan, ipagtatanggol po ang ating soberenya. Paano? Ang ating pong prinsipyo, tayo ay anti-dynasty. Ano po ibig sabihin yan? Bubuwagin natin pilit yung pong mga pamilyang humahawak, sumasaklaw ng politika sa kanilang mga lugar. Halimbawa, Makati, mga Binay, halimbawa, Nueva Vizcaya, mga D, Faustino D, Benjamin D, ngayon si OG D, na Speaker of the House. Halimbawa, sa Ilocos, TJ Manotoc, Michael Kion Marcos, Sandro Marcos, Amy Marcos, Marcos. At nagsisiraan pa sa publiko. Lalo tigit, kasama dyan si Sandok. Kung na pong personalan. Sabi na lang natin mukhang vampira, Amy Marcos. Yung Sandok po, sobra naman pa insulto yan. Ngayon, mga kaibigan, kung ako po ay tatakbo, abay kakampi po ako sa dynasty. Gusto kong ako ay suportahan ng mga Ilocano sapagkat ako po ay Ilocano. At sapagkat ako po ay, ang asawa ko po ay Bisaya, abay hindi ko nakakalabanin yung pong dynasty sa Davao, mga Duterte. At hindi ko na rin para ako'y suportahan. Pero hindi po yan palitan-tunin natin. Hindi po politika ang ating pong pamamahayag. Ito po ay pure journalism. Ito pong ginagawa natin. Nagkataon lamang na nasa vlog tayo sapagkat ito po ang uso ngayon. Lahat ng tao, siguro out of 120 million Filipinos, ang meron pong cellphone ay mga kalahati po niyan. Halos ultimong bata, meron pong cellphone. Ultimong mga papanalig natin na pareho nila Nestor, Aniban, may cellphone. Kaya lang, hindi niya po napipindot ang on. Yung pong apo nila Mr. and Mrs. Pidor Redoble, Emil, batang-bata, maga-maga pa lamang, nakasubsub na sa cellphone. Kaya, ultimo yung kanyang lola, nagbibideo tayo, nakasubsub din sa cellphone. Ganun pa man, hindi po natin minanais na tayo po ay maging superstar. Kung gusto pong gawin ang ating pong pelikula, ay sapagkat yan po ay makulay. Makulay po ang ating pong buhay, bata pa lamang tayo, ay masyado na po makulay ang ating buhay, masyado na po naging ang ikangan ng ibang barkada romantic adventurism. Ang sabi ko kay Director, huwag mo isasama dyan ang love life ko. Ano lang yung akin lang pakikibaka. Kapagkat pag sinama mo ang love life ko, baka maging portrait. Pero pa man, yan po ang ating pong pahayag ngayon. Kaya ko po sinasabi ito para maniwala kayo. Hindi po tayo Duterte na aayaw, hindi, o nung. Tayo ay hindi tatakbo bilang senador. Yung pong pinapakalat diyan sa Bulacan na di umano, ako po itatakbo bilang Vice Presidente, hindi po totoo yan. Wala po kong plano at wala po tayong pundo. Kung gusto po natin tumakbo ng politika, bay, makikisama na rin po ako dyan sa mga flood control budget na yan. At medyo bilang isang mamamahayag,
magiging mistulan na akong taberna o sapagkat tayo po ay administrator ng law firm, magmimistulan na lang tayong markuleta para makakolekta ng legal fees. Abay, hindi po. Wala po tayong planong ganyan. Ako po ay kawal ng demokrasya. Kaya po tayo mayroong gulo. Yan po ay simbolo. Simbolo na tayo po ay Pilipino at tayo po ay lalaban at tayo po ay handang tumagpas sa mga palalo, mga magnanakaw, mga mapagkunwari na ating mga senador. Pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon, sabay yan si Marcoleta, pinapangako ko sa inyo, sasabunutan ko po yan. Dadalhin ko lamang ay ventilador. Itatapat ko sa kanyang bumbunan, lilipad na po ang kanyang buhok. Ngayon, ano po ang ating pong masidhing pinaglalaban ngayon? Ngayon po, tayo ay sakngal, saklaw ng China. Hindi po tayo naniniwalang bobo ang ating Supreme Court, pero yung kanilang desisyon na ipagbawal ang impeachment, kabubuhan, katraidoran, at yan po ay kapalpakan. Hindi tayo naniniwalang bobo sila. Ang tingin ko, corrupt sila at ang may hawak na dikta sa kanila ay China. Pag sinabi ko pong China, yan po ay mga komunistang inchik na sumasakop po sa ating karagatan, pumapasok po sa ating kalupaan, binibili ang ating pong mga kalupaan, at bago po tayo sakman na sa isang taon, abay mayroon pong kawal ang demokrasyang lalaban at lalaban. Yan po dahilan kung bakit ang aking pong bandera ay pulang nasa itaas, sapagkat yan po ay deklarasyon ko ng giyera laban sa China. Marami po nagtatanong sa comment, bakit daw yung pula na aking bandera ay nasa taas. Simbolo po yan ng aking pagdeklara ng pakikipaglaban. Laban po sa korupsyon, laban sa China, laban sa dinastiya, laban sa fake news, laban tayo, laban. Ganun pa man, nagpapasalamat po tayo doon po sa direktor na nagpaplano, mukhang hindi ko maaawat, at ang plano nila ni kasamang Tom Agulto na isa pong veteranong manunulat sa politikang pang-Pilipino, si Tomas Agulto, mga kaibigan, ay isa sa mga pangunahing haligi ng kawal ng demokrasya. Kasama po yan. Yan sila Jolad Santos, yung dati pong commissioner ng Komisyon ng Wikang Pilipino, ay kasama rin po yan. Kasama rin si Ginoong Ronnie Quazon, yung pong Pangulo ng Labor Employees Union ng Philippine Postal Corporation, yung pong mga empleyado ng post office. Libo-libo po yan, kasama po yan. At pag nilinaw, sapagkat tayo po iniimbitahan diyan po sa Davao ng isang grupo na dati mga Youth of Faith, may iniimbita po tayo dyan. Kayo po ay pupunta rin, hindi ko naman sasabihin sa inyo kung kailan, para hindi makapaghanda yung mga kalaban na gusto umambo sa atin. Pero darating po ko yan para harapin kahit na sino magsasabing kanila ang kapangyarihan na pumalit kay dating Attorney Eli Velis Pamatong. Ipapaglaban po natin ang katotohanan at katarungan at tayo po ay darating dyan. At kung sino po ang magiging barako dyan, sabi, tatagpasin ko po ang ulo niyan. At kumari, pagdala rin siya ng pistola ko po ay lisensyadong pistolero. Hindi po tayo nagcha-champion sa mga palisahan ng shooting, pero parati po tayong nagiging number 5 o number 6. At kung meron lamang yung target paper ay nandun ang mukha ni Duterte, 3 beses ko po tatamaan yan sa kaliwang mata at isa doon po sa malaki niyang ilong. Kaya po tayo ay lisensyadong pistolero sapagkat tayo po ay kawal ng demokrasya.
Muli, uulitin ko, tayo po ay namumuno ng kawal ng demokrasya, pinapakalat po natin yan upang sa ganun hindi masabi ni Sara Duterte ay hindi ko napapakinggan si Carbonell, kukote ang kanyang subscriber. Ang subscriber po natin, 119,174 listeners po natin nakasubscribe na po sa atin. Ngayon, para kumalat po, paki-like, paki-share, at paki-subscribe. Yan lamang po magiging papel ninyo. Ako po nasa harap ng labanan. Diyan po kayo sa aking likuran. Diyan lamang po kayo sa inyong mga cellphone. Pipindutin lamang ninyo yung subscribe. Libre naman yan. Wala namang halaga yan. Hindi mababawasan ang inyong load. Pero mapapaigting ninyo ang pakikibaka ng kawal ng demokrasya. Tayo po ay hindi atras. Tayo po ay lalaban sapagkat tayo po ang Kawaldi Carbonell. Nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!